din yung mga infections, yung mga upper respiratory infections. Ubo, sipon, so common pa rin yan kahit summer po. Sa kabila ng matinding init, nananatiling hamon ng pagbabago ng panahon sa ating katawan mula sa biglaang paglabas at pagpasok sa mainit at malamig na lugar, nakakaapekto ito sa resistensya ng isang tao. Habang tumataas ang temperatura, dumarami rin ang mga kondisyong kaugnay ng init. Mga sakit na kadalasan ay naiuugnay sa hindi pag-iingat sa sarili at kapaligiran. Okay, since dahil summer ngayon, sobrang init, so very common yung mga heat-related illnesses, kagaya ng heat stroke, heat exhaustion, kasi ang katawan natin kailangan mag-regulate ng temperature. So pag hindi niya kayanin pag-regulate ng temperature, hindi na-regulate, nagkaka-heat exhaustion, nagkaka-heat stroke, tumataas sobra yung temperature. Ngunit bukod sa heat stroke, may iba pang sakit ang maaaring dulot ng labis na pagtaas ng temperatura. Now, another illness is yung mga gastroenteritis, or ang common term is food poisoning. So very common to dahil sa mainit na panahon, mabilis mag-multiply yung bacteria. So mabilis mapanis yung mga pagkain, nagkaka-food poisoning tayo. And then another condition is yung mga skin conditions natin. Pwede yung fungal infections, yung mga an-an, yung mga hadhad, dahil very moist yung environment, like sa paa, sa mga singit, prone to fungal infections. Pwede din tayo mga bungang araw o yung mga prickly heat. So yun yung mga kailangan natin i-watch out for sa mga warm season illnesses. Huwag natin kakalimutan din respiratory illnesses, especially yung may mga asthma, dahil yung mga asthmatic, since dry season ngayon, mas everywhere yung alikabok. Everywhere yung mga alikabok, yung mga dumi, yung mga smoke. So prone sila matrigger ang asthma. Sa mga ganitong kondisyon, malaking dahilan ng panahon at kapaligiran, lalo na sa mga lugar na masikip, maalikabok, at kulang sa maayos na ventilasyon. Hindi man pare-pareho ang epekto ng init sa bawat isa, may mga grupong mas kailangang magdoble ingat sa mga panahong ito. So actually lahat tayo at risk, pero merong mas at risk palalo. So yun po yung mga nasa extremes of ages, yung mga senior citizens po natin, at saka yung mga bata. Kasi sila yung mahirap i-regulate ang temperature ng katawan. Kasi yung mga lola-lola natin, mahirap na yung katawan nila nahihirapan i-regulate yung temperature, nagkakasakit, very susceptible or prone to mga respiratory illnesses, yung mga skin infections, at saka yung mga bata naman, since bata pa sila, prone sila sa dehydration. Sa gitna ng init, ramdam din ito ng mga commuter, lalo na sa mga nagbabiyahe araw-araw sa kalsada. Nakaka-stress at saka maraming pawis ang lumalabas pagka mainit. Basta ang mga damit pagka siyempre, mainit Sa kabila ng mga panganib, may mga simpleng paraan naman upang makaiwas sa mga sakit na dala ng tag-init. So, to prevent the health-related illnesses, yung mga madadaling bagay muna, kung kaya uminom ng tubig, iinom tayo ng tubig kahit hindi tayo nauuhaw. Kasi pag nauuhaw tayo, ibig sabihin, nandun na tayo sa point na sinasabi ng katawan natin na kulang ka na sa tubig. Pwede rin tayo magsuot ng mga light-colored clothes or mga fresh na parang presko na clothes para hindi prone sa heat exhaustion, hindi ka mainitan agad, at hindi ka mahimatay eventually. Yun ang iniiwasan natin. Tapos yung mga payong, yung mga portable fans, nakakatulong yan as cooling measures. Yun ang very important. Sa panahon ng matinding init, hindi sapat ang magtiis lang. Kailangan ng tamang pag-iingat dahil ang mga sakit na dulot ng init maaaring maiwasan kung agad na aaksyonan. Sa huli, ang pag-aalaga sa sarili ay hindi luho, kundi pangangailangan. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.